My countrymen, I still remain the President of this Republic. General Gonzalo and his cohorts are guilty of subverting the Constitution. They have no respect whatsoever for the rule of law and the sanctity of human life. Maring okupado na nila at kontrolado ang Malacanang. Pero hindi nila kontrolado ang buong bansa. Therefore, I'm ordering the military hierarchy that remains loyal to the Constitution to defy this military adventurist. And I appeal to the international community to condemn the military junta of General Gonzalo. At para sa mga kababayan naman natin, tuloy ang laban. Hindi tayo titigil hanggang hindi nadudurog ang mga traidor ng bayan. Magsalita ka na, sabi! Wala kaming alam. Wala kaming alam sa sinasabi niyo kayamanan ng pamilya Montemayor. Ang awa niyo naman at tinatawag mo kayamanan ng pamilya namin. Alam naman ng buong bayan na paboritong-paborito kayong pamilya ni Liano eh! Kami ang pinagkakatalang ng pamilya. Walang maniniwala sa inyo. May tinatago pa rin kayo eh. Wala silang tinatago! Ako ang chief security ni President Montemayor. Alam kong wala silang tinatago! Kanina ka pa sayang sa amin! Ha? Parang awa niyo. Parang awa niyo kung siya kami ginaganito. Kasi kalaban kayo ng bayan. Sige, ano? Papalagpay! Kung may pera kami, don't you think na alam ni Attorney Asturias kung saan nakatago yon? Well, frozen na ang mga known assets ng mga Montemayor. Ang hinahanap namin ngayon, yung hidden wealth nyo. And what about your account? Well, I don't have any sizable personal account. General Gonzalo, kailangan niyo ba talaga si Attorney Asturias? I think mas makakatulong ako kung ako ang nasa likod ninyo. Mapanganib ka, babae, Amanda. Alalahanin mo, isa ka pa rin Montemayor. Hindi ka namin kukunin. Kaysa naman sa inyong dalawa, nasampay bakod lang sa pamilya namin. Okay. With due respects, ma'am, are you going to cooperate with us peacefully? Or do I have to pry that information out of you by force? General Gonzalo, violence? You might be forgetting I'm a woman. A weak species at that. At mamamatay ako sa kahit anong form ng torture. And what would you get after that? We don't have to get anything out of you. Katarungan, maparusahan ka man lamang bilang isang Montemayor. And what about the eyes of the world? Hanggang kailan nyo ito matatago sa publiko? This is not the Middle Ages anymore. You cannot cut off the country from the whole world indefinitely. Huwag niyo naman pong itutok ang baril sa amin. Natatakot po ako po dyan eh. Boy, gusto mo bang gamitin namin sa titang to? Huwag po. Eh, ba't hindi niyo na lang kami patayin? Darating tayo dyan. May oras din kayo. Ayaw niyo pa kasi magsalita eh. Wala po talaga kaming alam sa sinasabi niyong kayamanan. Hindi po namin alam yun. Hindi mo ba alam? Mga katropa ko dito, matagal na hindi nakatikim ng babae. Sir, parang awa niyo. Parang awa niyo bumawa ko kayo sa akin. Kung mawawala ka,
Martires ang military junta si General Romel Gonzalo, ang lider ng kudeta nagpabagsak sa gobyerno ni President Leandro Montemayor. Isinarapan sa mandali ang lahat ng telebisyon at ang Senado at ang Kongreso. Patuloy na nanatiling bukas ang mga bangko, subalit pinatasan ng General ang Bangko Sentral ng Pilipinas na maglabas ng utos sa mga bangko na magtalaga ng ceiling on bank withdrawals upang maiwasan ang bank run. Alam mo, once makilala ng sundalo yung bahay, kailangan makuha natin lahat ng pera doon, tsaka delata. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan to. Pare, may pera ako sa resort. Pwede kong kunin yon. Hindi naman ako under suspicion eh. Lahat naman tayo dito under suspicion eh. Alam mo, buti pa pakuha mo na lang yun. Tsaka dapat magkakasama tayo para nakakapagplano tayo. Asan na ba si Cesar tsaka si Agent Yabes? Ito, parating pa lang. Nasa San Dionisio ngayon lahat ng pamilya mo. O ano? Pupunta ba tayo? Sira ulo ka ba? Nakalimutan mo bang wanted pa tayo? Sa ngayon, siguradong nakalimutan na ng problema nila sa atin. Sa'yo siguro, pero hindi sa akin. Montemayor pa rin ang apelyido ko. Punyet ang buhay to. Magpalit o hindi ng gobyerno, ondaran pa rin ako. Paano natin magagalaw si daddy na to? Eh di saka na yun. Palamig muna tayo. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Natoy-tabay utak mo. Ngayon natin dapat galawin si daddy. Nasa malayo sila. Sa tingin ko, konti lang ang bantay nila. At tsak magkakasama sila ron. At sigurado ko sa'yo, si Lucinda hatak-hatak si Nestor. Ang problema lang tayo sa kanila. Sila nasa San Dionisio. Pareho kami tinutukoy. Si Miguel, makakatulong sa atin. Miguel, now on, we are on our own. Putya, baka kailangan magkanya-kanya na rin tayo. Subukan mo. Tignan natin kung tumagal ka. Zarina, it's on the radio. Patay na si Tomas Locsin. Good for him! Anong good for him? Siya kaya ang financier ng kung ngayon? Ikaw na pala ngayon ang most wanted apart from Daddy sa bagong gobyerno. Bakit? Sinabi naman ni Iluminada, hindi nila kayang damputin kami rito. Ikaw, Zarina, hindi ko ipagagalaw dito. Pero yung manugang mo si Nestor, ayoko siya rito. Dahil sa kanya, muntik nang mahuli si Alberto, I almost forgot. Si Alberto po nang rape sa kapatid ko. Siya ang taong matagal ko nang gustong gantian. Nagkamali ako ng bintang kay Daddy. Hindi totoo yan. Chismis lang yun nung mga kalaban namin sa politika. Hindi rapist ang anak ko, Nestor. Hindi. Kung sakaling totoo man yun, pinagdusahan na siguro ni Alberto yung sa loob ng kulungan. Pamira, hanggang ngayon ba naman? Yan pa rin ang pinagagalit mo sa pamilya namin? Kaya tayo minamalas-malas ngayon eh. Kaya rin naman nagsimula nito ah. Teka, Ernestina, please, huwag mo naman sisihin lahat kay Nestor ang kamalasan natin ngayon. Tayo ang may kagagawa nitong lahat. Oo na. Kaya nga tayo ang nagbabayad ngayon. Tayo rin magkakasama ngayon sa ayaw at sa gusto natin. Kung tutuusin mo, maswerte nga tayo, buhay. Eh yung anak ko, si Amanda at si Alicia, hindi ko nga alam kung buhay yun o patay eh. Ay, naku. Kumain na tayo. Kumain na tayo. Ano ginawa niyo sa asawa ko? Pipilit tumakas eh! Kaya pagkabugog niyo kami! This is military brutality! At kanino ka naman magsusumbong? Nasa lang ang buko na sa Sergio! Anak ko! Congratulations on a very successful coup d'etat. Thank you.
Obviously, ibinasura ni Gonzalo ang konstitusyon. May I make a suggestion? To legitimize my rule, we have to convene a constitutional assembly that would draft a new constitution. Romina, huwag ka sanang masyadong sabi. General Gonzalo is still doing a lot of cleaning bago ilagak sa iyo ang posisyon. Hindi ganyan ang sinabi sa akin nung mga kumausap sa akin. And let me assure you, isang tawag ko lang sa kanila sa telepono, mababago lahat yan. Really? Masyado kang sigurista. The military has taken over the government and people power has nothing to do with it. Ang totoo nga, si Leandro, malaki pa ang puwersa kung people power ang pag-uusapan. At tumataya ang Amerika sa Llamado. And at the moment, tumataya sila kay Gonzalo. Siya ang Llamado. So what are you saying? Military rule will continue? Ganun ba yon? Hindi ako makakaupo? No, you will take over the position, but in a different manner. Kaya nga ako narito, Romina, para kausapin ka. Teka muna, Asturias, ano ba ang papel mo dito? From whom do you derive your authority? Authority from the Supreme Commander. Supreme Commander? Yan ang tawag nila kay General Gonzalo. Romina, wala na tayong gobyerno. What we have is a military junta. Ngayon, kung gusto mong lumaban, walang pipigil sa'yo. Pero si Leandro, ganun na lang napatalsik. Ganun-ganun na lang. Eh, ikaw pa, hindi ka naman mahal ng military. And you know that. So, what do they want from me? Well, they want your full cooperation. Kahit na may baril na nakatutok sa likod ko pag kumontra ako, ganun ba? In a manner of speaking, yes. Hey! Let her go. Step back. Huwag kang aasta dito na parang nasa poder pa din ang ama mo. Demonyo ka! Sa mga mata ng mga Montemayor na katulad mo, hindi sa taong bayan, hindi sa aking mga tauhan. And just food for your thought. Alam mo ba na pwedeng may mangyari dito sa iyo sa loob ng gusaling ito na walang nakakaalam? Maaring tumalong ka kunwari doon sa pinakamataas na palapag. Maaari kong pagputol-putulin yung mga daliri mo at wala kang magagawa. Hindi gawin mo. Dahil pagkatapos na nangyari kagabi, handa na akong mamatay. Mamatay? Oh God, these mga Montemayors, naghihintay sa kamatayan na darating naman sa kanila. Oh, I assure you that, darating yan sa inyo. Ano ba kasi talagang kailangan mo sa amin? Pera! Nasaan yung pera na ninakaw nyo sa kaban ng bayan? Nasaan? Nagkamali ka ng pamilyang hinuli. Dahil yung perang nilaan nila para sa amin, wala sa pangangalaga namin. Sila nangangalaga nun. Sino yung sila na yan? Sino sila? Hindi ko rin alam! Maganda ka. Kaya lang, ang kagandahan mo'y katumbas lamang ng pagkasinungaling mo. But anyway, what else can I do? Ano pang pwede kong gawin para mapasagot kita? Papatay mo muna ako. Pero wala kang makukuha sa akin dahil wala akong alam dyan sinasabi mong pera! Dumating na ang reinforcement natin mula sa Region 8. May mga loyalist pa tayong batalyon. Bakit hindi pa tayo nilulusob? Ang tansya ko, hindi na sila lulusob dito. Ang kinakatakot ko lamang ay baka gamiting depensa ni Gonzalo, si Alicia, si Rosa Camila para sumuko ang Pangulo. At ang isa pa, Ernestina, ay baka bumigay ang daddy mo. Eh, kumusta naman yung back negotiation with Gonzalo at saka sa US Embassy? Nag-back down. Ayaw ng Pangulo ng peace talk. Eh, pambihira, natatalo na nga tayo. Ayaw niya pa makipag-usap. Wait, hindi tayo natatalo. Patuloy na lumalaban ng ating mga loyal troops. Eh, paano yan eh? Si Gonzalo na sinusunod ng taong bayan. Yung puwersa ba natin kaya nang lumusob papuntang Malacanang para mabawi natin ang palasyo? Hindi tayo lulusob. Sila ang pupunta dito. Tayo, nasa defensive position lamang.
Teka muna. Paano kung lumusob yung puwersa ng military dito sa San Dionisio? Hindi may tulog tayo. Hindi, kalaban pa rin sila ng mga taga San Dionisio. Hindi sila basta-basta makakapasok dito. Nakagawa pa tayo ng paraan para makuha si Amanda at ang asawa ko. Sa ngayon, wala pa. Pero magandang balita dito. Ni isa mang bansa ay walang kumikilala sa gobyerno ni Gonzalo. At kahit ang bansang Amerika ay walang binibigay na formal na pagkilala kahit sila nasa likod nito. Naglalabasan na yung pinusulit nating tape interview ni Presidente kanina sa ibang bansa. Pag nagkataon, mapepresyo sila na sila ang magpag-peace talk sa atin. Tatagal pa ba to? Mas magandang magtagal kaysa lusubin tayo dito. Dahil pag nagkataon, walang ititirang buhay sa atin. Iha, hindi naman ako mahirap kausapin. Just tell me, nasaan na yung mga pera and you are free to go anytime you want. Hindi mo naman kami pakakawalan, di ba? Tsaka yung sinasabi mong pera, wala kaming alam dyan dahil wala kaming ninanakaw na pera. Hey. Ako ang kausap mo. Papaniwalain mo ako dyan? Inuulit ko, nagkamali ka nga ng pamilyang hinuli. Wala kaming alam dyan sa perang sinasabi mo, kaya parang awa mo na, pakawalan mo na kami. Hindi naman kayo nakakulong. You can go anytime you want. You can go. As a matter of fact, bukas ng umaga, ipapauwi ko kayo lahat sa mga bahay niyo. Paano si Daddy? Well, siya ang arestuhin ko. Naghahanap ka ng gera sa sarili nating bayan. Sa San Dionisio lang. Laban lamang sa mga Montemayor, Attention! Sir. Paris. Nung huling nandito tayo, napagkasunduan natin. Napagtutulong-tulungan natin ang labang ito. Hindi pa rin nagbabago yan. Hindi dapat malaman ng publiko na malala ng sakit ko. Kung tutulungan niyo akong humarap sa kanila. Makakaasa ba ako? Thank you. Umasa na lang tayo sa Diyos. Pero ang labang ito ay hindi lang laban ng mga Montemayor. Ito'y laban ng buong bansa. At ipinangako ko sa inyo, hanggang sa huling hininga, lalaban akong nakatayo. Sir, umasa ka. Kasama mo kaming lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyo.